Pwede ba yon na iatras o hindi ituloy yung kasong nasa korte once na magbayad ka daw dito sa naniningil na OLA doon sa borrower? So bago natin simulan ng tatalakayin natin ay maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang inyong pag-share, at para updated po kayo sa mga usaping online trading apps, ay pakihit lang po yung notification bell para sa mga updated videos natin dito, okay? At disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na kayo mangutang dito sa mga OLA. Ako po yung sumisilip lamang at nagre-review kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience at tamang expectations kung kayo susubok mangutang dito sa mga to. Pero paalaala lang, maging maingat dito sa pag-utang sa mga OLA. At hindi rin po ako nangungunsinte o nagpapayo na huwag magbayad ng utang. Tandaan nyo, utang ay utang at ito yung responsibilidad na dapat nating gawin. At kung kayo may nakakarasan man ng mga harassment, pwede nyo naman po yung i-apply o i-reklamo diyan sa mga ahensya ng gobyerno sumasakop sa kanilang mga humahawak diyan ng mga ahensya. Okay? Yun lang po. Ulitin ko ha, baka mamaya magsabi naman, nagiging dahilan kami para dumami yung mga nangungutang na scammers. Diretso tayo sa topic natin. No? Nakita ko lang po kasi ito sa post. Subpoena Notice of Court Hearing. Takpan natin yung pangalan na nagpadala na email. Okay, sa post ito. Subpoena na, Notice of Court Hearing pa. Eh di wow, tumira ng tres panes. Republic of the Philippines Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 24, Manila City. Subpoena / Notice of Court Hearing. Greetings. You are hereby directed to appear before the Regional Trial Court, Branch 24, Manila City, located at Manila Hall of Justice, Arroceros Street, Manila. Arroceros Street, Ermita, Manila, on January 7, 2026 at 9 o'clock in the morning. Then and there to personally appear and give testimony in connection with the cases involving estafa and small claims for overdue payment filed before this honorable court. Failure to comply with this subpoena shall be dealt within accordance with the rules of court and may subject the concerned party to contempt penalties and other legal consequences. But to avoid this, you need to pay your debt to the lending company before 5 p.m. today, January 6, 2026, so that the court hearing and the filing of the case against you will not proceed. Once payment is made, immediately send the proof before 5 p.m. so that the hearing and the case will be nullified and cancelled. Ang matindi pa rin, no? May mga ginapa siya rito by authority of the honorable court at may attorney pa siyang binanggit na hindi ko nababanggitin dahil maaari talagang alam nyo na ginagamit na naman as usurpation to intimidate the borrowers na matakot. Okay? Just to deceive. Talakayin muna natin itong sinasabi niyang subpoena notice of court hearing. Kaloka talaga kayo. Subpoena namin, notice of court hearing pa. Alam niyo naman, ang subpoena ay ang mismong pulis ang magpapadala. Dahil ang subpoena ay alam ko ay para lamang sa criminal cases. Okay? Tandaan nyo, pag subpoena, si criminal cases, sa pagkakaintindi ko, disclaimer, hindi ako attorney, ha? Hindi ako nagmamarunong dito, hindi ako bida-bida. Hindi ako graduate ng Facebook University or YouTube University. Ito yung mga nakuha ko lamang sa mga binabanggit sa amin, sa mga ina-advise sa amin ng mga attorney na pinupuntahan namin, mga ahensya ng gobyerno, okay, na sumasaklaw din sa kanila. Okay, yun lang po. Ang summon ay para sa small claims case. Dahil civil case po yun, magkaiba po yun. Uulitin natin dito sa video ito. Kasi ito namang OLA na to, pinagsasama lagi yung dalawang yan. And then, ito yung malupit, ano? Dito ako naguluhan sa buhay nila. Tumira talaga ng tres panes. Alam niyo kung ano yung kinatatawa ko rito? Talagang natawa ako dahil titigil daw o hindi raw matutuloy yung hearing sa korte once na magbayad ka ng kanilang utang bago mag-alas 5 ng hapon. Ano ba talaga? Nakapag-file na kayo ng kaso sa korte, tapos pag nagbayad yung kliyente, hihinto yung hearing o yung kaso
Ganon ba yun? Ganon ba kayo kalakas sa judicial entities ng ating gobyerno? Ano kayo, dinieg nyo pa Supreme Court? Bano, basta magbayad lang ng utang yung kliyente? Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Pag nakaka-receive kayo ng ganito, tapos mali-mali pa yung mga grammarizations nila, kung ano man yan, grammar ginagamit nila, tapos yung pag-i-explain nila, mali. Hindi ako nagmamarunong Kasi, na-file mo na yung case Nasa korte na. Hindi mo na pwedeng pigilan yun. Maliban na lang kung aatras ka, kung ikaw mismo. No? Yung kunwari, may hearing pa rin. Tapos hindi dumating yung yung pinapapunta mo o yung tao na sinampahan mo ng kaso, may di-default yun. Ganun yun Kumbaga, syempre, dahil hindi dumating, default, panalo ka na kagad. Hindi mo na pwedeng i-atras yun. Pasok na yun. Kasi, guguluhin lang nila yung utak ng mga tao dito sa mga ganitong klase ng mga email na galing daw sa korte, may subpoena, may samo, may sinampang kaso sa estapa. Biruin mo, pinagsama talaga nila yung Article 315 tsaka yung small claims for overdue lamang. Ang kulit. Tapos, kailangan alas 5, bayad ka na. Tapos, in-issue niya. Nag-issue, malapit pa ron, in-issue nung January 6. Tapos kinabukasan may hearing na agad. Ba? Sana ganun yung due process ng ating law, ng ating batas dito sa Pilipinas, no? Kahapon ka lang nag-file, tapos kinabukasan meron na kagad hearing. Wala man lang mga yung ilang araw na process para mai-archive o yung ma-document yung mga kailangan nila na ma-process ng mga dokumento para pag-aralan kung kailan dapat ito paakyatin sa korte at mapag-usapan sa korte. Ganun yun, parang parang in just blink of an eye or just a tick of the fingers, just a click of the fingers, meron na kagad hearing. Kaya sabi ko sa inyo, hindi porket hindi tayo ganun kagaling o karunong sa batas. Kailangan magkaroon talaga tayo ng basic informations. Ako kasi, itong mga binabanggit ko ngayon, galing din sa mga abogado na pagka talagang pinatunayan nila na nagsampa sila sa korte, magpapadala yan ng summon. Pero bago sila makapag-file ng civil case o small claim sa ating mga borrower, kailangan dumaan sa due process using the demand letter na sila ay naniningil sa inyo. Diba? Kung wala naman dumarating ang demand letter, paano sila magsasampa ng kaso na small claims? Di ba? Paano nila napatunayan na na-estapa kayo? Kung sila mismo, hindi nila kaya mag-file dyan sa mga korte, di ba? Kaya sabi siya, kalokohan yung mga nare-receive yung mga email na ganyan, na galing sa korte, galing kay attorney, galing kay judge, galing sa police, galing sa may tatawag pa sa inyo, kulang na lang, tumawag si Lord, kukunin na si Uli Ejit sa kabilang buhay. Di ba? So, sana nakatulong ang video to. Sana naliwanagan ko. Muli maglalambing ako sa inyo na paki-follow lang po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa uulitin.